namin, unti-unti na nag-energize ulit yung katawan namin na bumabalik na ulit sa habitat niya. Ewan ko ba, parang nakasanayan na talaga namin sa ganito kaming lugar eh. Lagi namin hinahanap yung positibo sa mga nangyayaring negatibo. Kasi kung titignan namin yung negative, kung ano man yung mangyayari sa negative na yun, mangyayari at mangyayari yun eh, di ba? Kung titignan namin yung positibo sa mga negatibong nangyayari sa amin, mas madadala namin siya na maayos at mas madali namin siya mapagtatagumpayan. Kasi, alam mo, mas magaan mo siyang madadala kaysa sa negative na ngayon nangyayari. Negative pa yung pagtanggap mo sa sarili mo. Eh di lalong pababa yung pakaramdam, di ba? Ito yung may nangyayari sa amin na hindi maganda, iniisip ko na lang na may mas hindi magandang mangyari sa amin kung hindi ito nangyari ngayon. Lahat naman yung nalalampasan namin at alam ko naman na ganun din kayo, malalampasan nyo rin yan kung ano yung mga pinagdaraanan nyo ngayon. Normal yun na minsan iindahin mo, pahinga mo lang yan, hinga mo lang ng malalim yan, ipikit mo lang ng ilang minuto, ilang oras yan, tapos magnilay-nilay ka, nagsama ka recover ulit yung isip mo at malaman mo talaga kung ano ba talaga yung dapat at tama mong gawin sa buhay. Meditation kumbaga, pahinga ka saglit and then pag-aralan mo kung tama pa ba yung sitwasyon mo, tama pa ba yung galaw mo, tama pa ba yung iniisip mo. Pero mas malaki dapat yung chance sa palagi ng positive side na itutuloy ko kung ano to, parang ganun, para pag tumayo ka na ulit, tutuloy mo pa rin kung ano yung umpisahan mo na alam mo namang meron patutunguhan. Magtiwala tayo sa kung ano yung nagagawa nito. Kapag hindi natin ginagamit yan, dun pa lang talo na tayo agad, wala pang pagsubok, talo na tayo kasi yung mismong kalakasan na meron tayo, which is yung ating hindi natin alam gamitin, sayang. Minsan hindi pumasok sa isip ko na wala na, talo na. Lalo kung naghanap ng paraan, hindi mo pwede na kung ano yung nangyayari sa mundo, aantayin mong magbago pa yon bago ka pakikilos. Wala kang magagawa ron. Wag naman sana, pero paano kung hindi na matapos to? Eh di wala na rin mangyayari sa buhay mo kasi yun yung dahilan natin palagi na kung di nag-pandemic, okay na ang buhay ko eh. Wag nating sisihin lagi kung ano yung nangyayari. Dapat lagi tayong handa sa kung ano man yung ibabato sa atin. Minsan kailangan mong ikutin ng 360 yung buhay mo para makita mo pa yung kabilang banda ng buhay mo na may iba ka pa palang kayang gawin. Lahat ng mga suliranin natin sa buhay matatapos at malalampasan natin kapag ginamitan na natin ng isip at ng puso. Magiging masaya ba ako dito? Magiging masaya ba yung pamilya ko dito? Magiging maayos ba yung kinabukasan ko rito? Ang mundo pala, anumang oras pwedeng bumaliktad. Alam mo yun, nakakala mo noon, ito na yun. Akala mo ito na yung happy-go-lucky, ito na yung pinakamasayang sitwasyon. Ito na yung buhay ng tao habang buhay. Biglang pagising mo pala kinabukasan, BAM! Ayoko magsayang ng panahon kasi yun na, walang may alam kung ano mangyayari bukas o anong mangyayari susunod na araw. Magiging maayos ba o hindi. Kaya dapat bawat araw samantalahin natin. Kung ano man yung mga pinagdaraanan nyo ngayon, palagi nyo tandaan na malalampasan nyo yan. Kaya nga pinagdaraanan kasi dapat daanan lang natin yan. Huwag nating tatambayan. So, mahalin natin ang bawat isa, mahalin natin sarili natin, mahalin natin ang mga taong nagmamahal sa atin. Ano man ang mangyari, ano man ang mga negatibong dumating sa buhay natin, lagi natin tignan ang positibong parte noon dahil meron at meron yan. Lahat na nangyayari sa atin ay merong dahilan. Kaya wag tayong panghihinaan ng loob. Yan ang unang-unang magiging dahilan ng pagkatalo natin.